Hello Team Authentic all over the world! We are back here in Zamboanga City. Samahan niyo po kaming mag-commute from the airport to the city. Pakita din namin sa inyo ang ating accommodation worth 1,795 pesos lang a night. Maganda ang location dahil nasa sentro mismo. Siyempre, ipapa-feel na kaagad namin sa inyo ang kakaibang vibe at charm ng Zamboanga City. Sa mga hindi pa rin po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubook po kayo via Agoda, Hotels Manyan or Activities, heto po yung ating mga promo codes. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Magandang buhay, everyone! Maayong buntag! And in this episode, babalik tayo ng Zamboanga Zamboanga! City! Yung ginawa kasi natin yung Zamboanga, syempre that time medyo mas kaunti pa yung nanonood sa atin. Gusto kasi namin na mapa-feel, lalo na dun sa mga bago pa lang, yung ano ba yung vibe ng Zamboanga. Kasi isa yun sa nasa Pilipinas tayo, tapos na culture shock Shock kami. tayo, oo. In a good way na parang pakiramdam namin, bakit ganun Pilipinas siya, pero parang hindi. Parang iba yung culture, no? Ganun. And today is July 29. 29. Maulan siya. Wednesday. Yes, actually, ang ulan niya, natakot kami na baka hindi matuloy yung biyahe natin. Pero, we're here. Nasa Terminal 3 na tayo ng NAIA. And then guys, nakapag na tayo, online check-in. Again, para lang din dun sa mga bago, kahit naka-online check-in na kayo, ugaliin nyo pa rin na mag-print o mag-reprint ng inyong boarding passes. Kasi na-experience na namin yung na-check out kami, hindi kami nakasakay ng eroplano. Ang hirap i-explain. Basta ganun, sinabi sa amin na check out kami. So ngayon, ang ginagawa natin, nagre-reprint na tayo para sure. It's 8:42, ang flight natin ay 11. So, carry pa. And by this time, medyo kaunti pa. Kasi usually, sa totoo lang, mas mahaba na ngayon yung pila ng domestic kesa sa international. So iniisip namin, baka nga din yung epekto din siguro ng pagmahal ng pamasahe. Kaya laging nagbi-build up yung traffic. Nagbi-build up yung tao dito. Pero ngayon medyo mas konti pa to. Medyo konti pa siya. Tara na. Pasok muna tayo. Doon na tayo magkita-kita sa boarding gate. It's 9 a.m. and wala pa rin tayong gate, guys. So, ang ginawa namin, nandito tayo ngayon sa aming favorite na tambayan ni Mel while waiting sa ating boarding gate. Yes, kapag kasi domestic, dito kami lagi tumatambay. Kasi tingnan nyo guys, walang katao-tao. Tapos may hining aircon dito. Bukas lahat ng aircon, ang lamig. Malamig. Tapos napansin din namin yung mga nandito, yung mga employees, ganyan. Kasi nga, as in wala talaga, hindi dito umaabot yung mga pasahero. Nandito tayo sa gate 120. Ito yung gate 120 or 120. And then, katabing-katabi niyan, 7-Eleven. So, dito kami lagi kapag wala pa tayong gate. Or minsan kahit na meron ng gate, dito muna kami tumatambay. Kasi nga wala masyadong tao. And then, pupunta na lang tayo sa gate natin mga 30 minutes before ng boarding. After 1 hour and 20 minutes, touchdown, Zamboanga City! Bienvenidos a Zamboanga! Ito nga yung tinaguriang Latin City of Asia. Ito yung mga vinta. Pasok muna tayo.
And sasama namin kayo papunta ng town proper. Hello po. Maliit lang din naman yung airport. Paglabas nyo, ang ganda naman dito. Nandito na kaagad yung kuha na ng mga baggage. Ang alala namin, dito ba yung merong auto? Oh, dito Sa Grab? sa Grab. Oo. Kasi dati, nag-auto tayo, pero ang hirap kasi iba-iba yung prices. So, ang ginawa natin, meron naman pala sa Grab. So, Grab yung ginamit natin. Labas na tayo. Pwede naman sana tayo, ano yung jeep nila? Multicab, di ba? Kaya lang kasi ngayon, meron tayong maleta. Makakaabala tayo. Tapos di ba medyo maliit lang kapag ka multicab. So, dito meron na kaagad ditong mga auto. Thank you po, hindi po. May mga taxi na rin dito sa labas. 250 daw. Hello po. Hello po. Welcome to Zamboanga. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sambo Jumbo. Hello po. Hello. Maraming salamat po. So, ang ginagawa namin ni Enzo, hello po. Pwede naman sila. Ang ginagawa namin, thank you po. Ayan, ang ginagawa namin ni Enzo, lumalabas kami dito. Kasi ito, pag kanan natin dyan, Ano na mismo, labas na? main road na. Kasi kapag ka dito makikipaghagel ka pa sa Thank you po. price. Ito yung airport. As in, ito lang Paglabas na paglabas, Sir, Piaggio, sir. nandito na yung main road. Meron na ditong mga sakayan. So, kapag dito kayo sumakay, kahit yung tricycle, mas mura. O yun nga, kung wala naman kayong maleta, pwede kayong mag-multicab dito. Yun yung public transport nila. Mas makakatipid kayo. Dito mismo yung sakayan. And kung gaano kaulan ngayon sa Manila, ganun naman kaaraw dito sa Zamboanga. Umalis tayo, grabe. Ang lakas ng ulan. Tapos ito, ang ganda ng panahon. Guys, ngayon check natin sa Grab. Auto, ano pala? Dati di ba auto yung tawag? Ngayon, Tawag. trend na yung tawag dito sa Grab. So tignan natin kung magkano para magka-idea tayo. Para kapag nag-book tayo ng Grab tapos wala naman, and then merong mag-offer sa atin ng tricycle, alam natin May price range na tayong susundin. Ito, meron na tayong idea kung magkano, 72 pesos. Try muna natin kung mag-go. And then from time to time naman, meron naman ditong humihinto. Actually, meron ng mga nag-aabang. And then meron din pala silang ano nga pala rito, ngayon ko lang naalala kasi dumaan, ano tawag doon? E-jeep. Parang minibus. Ito yung multicab. Ayan, mahirap dyan sumakay kasi nga, hello po. Kasi punuan, tapos meron tayong maleta. Tapos kapag nakatsyempo naman ng Egypt, okay lang sa amin ni Enzo, tumatayo na lang kami. Ayan walang sakay sana. Tingnan natin. Bes, walang tumatanggap. Walang tumatanggap. Walang tumatanggap. Kapag walang tumanggap, mag-try tayo. Tapos, alam na natin, 80 pesos. Ay, meron na. Meron na, Namapunta na siya. Ayan, Diba? Wala pang 2 minutes. Eto na yung ating tricycle. And, ang hotel natin ay sa Winsel. Doon din tayo last time, di ba, Bes? Kasi nasa city center siya. Tara na. Let's go! Sa Manila, maganda kasi kotse. Orchid Hotel. Ito, magaganda yung mga hotels na nasa airport lang.
So, kung gusto nyo na mas maging komportable kayo, dito kayo mag-book ng hotel sa malapit sa airport. Kaya lang kasi kami gusto namin nandun sa ganap. Kasi yung mga activities na gagawin natin at pupuntahan natin nandoon mismo. Pero ayun na nga, just in case lang, nakita namin mas magaganda yung mga hotels na malapit sa airport. And if ever naman, isang sakay lang kayo ng tricycle, nasa city center na kayo. Thank you, Kuya Century! Ang bait ni Kuya. Ang dami na namin napagkwentuhan sa maikling oras. Ito na yung Winsell. Dito na rin tayo nakapag-check-in before. Mamaya alabas namin kayo. Ito kasi talaga, nasa city proper tayo. Dito pa. Hello po. Pagpasok pa lang natin, i-check muna yung mga gamit. May manual checking na nagaganap. Thank you po. Good afternoon po. Tapos ito na. Check-in muna tayo. Hello po. Nakapag-check-in na tayo. Sa third floor tayo. Tapos ito nga pala may lift. Boss, yung guard po 24 hours? Okay. Maganda pa dito yung guard. Meron kayong 24 hours security. Bye-bye. Iniwan mo na naman ako. Dito na tayo sa third floor. Thank you po. So, yan. Para just in case lang, meron pa rin kayong halong pangamba. At least dito sa Winsell, meron siyang 24 hours na security. Ay, ito. Ito na pala tayo kaagad. Pagliko lang from lift. Kamusta yung room natin now? Parang naalala ko na ngayon yung room natin last time. Ay! Isang mabilisang room tour tayo. Ito yung pinto natin and then ito na kagad. Pagpasok nandito na yung ating toilet and shower. Hindi ko na maalala kung may hot shower eh. Super basic. And then paglabas, nandito na yung mirror. Meron tayo ditong table and chair. TV. Importante may AC. And then, ito na kaagad yung ating double size bed. Wala tayong window. Ang pangalan nga guys sa ating hotel ay Winsell Suites. Ito yung binayaran natin for 3 nights. So pumapatak siya ng 1,795 pesos per night. Yes, and of course, pwede ninyong gamitin ang ating promo code na Go With Mel! Maraming salamat po sa gumagamit ng ating promo codes. Activities man yan or hotel. So yan, apakasimple lang nung room natin. Super basic. And naalala ko last time, meron tayong bintana. Pero naging problema namin doon so maingay. Dinig yung kalsada. Hindi ako masyadong komportable na walang window. Pero sa ngayon, parang mas feeling ko mas okay to. Tapos yung last na room kasi namin, napunta kami dun sa mas malaki siya. Ang hirap niyang palamigin. So ngayon, pagpasok namin, malamig ka agad yung room natin. So syempre, lalabas ulit tayo mamaya. Lalo na sa mga first time pa lang na nakapanood ng Zamboanga vlogs natin para maiparamdam namin sa inyo yung vibe ng Zamboanga City. It's 2:30 p.m. Labas agad tayo. Sa harapan natin may China Bank. And then ito mall to. The Gateway. Bukod pa yung SM. Yung SM nasa kabilang side. Ito BDO. So sentrong-sentro tayo. And kaya tayo bumalik ng Zamboanga. Gusto kasi namin makita yung Grand Mosque nila dito. Yung Sadiq Grand Mosque. If ever daw kasi yun daw yung magiging pinakamalaking mosque in Southeast Asia. So hanggat hindi pa masyadong popular, puntahan na natin. Nag-tricycle na tayo. Tricycle ba to? Or parang auto pala? Oo. Ang tawag pala dito ay Piaggio. So nagano na tayo, nag-Piaggio na tayo para diretso na. And ang babayaran natin ay 150 pesos. Tinignan natin mga ilang minutes siya. Actually, medyo malayo-layo. 44 minutes. Oo, depende pa sa traffic.
Hi guys, nga pala, nagpagawa nga pala kami ng sticker. Kasi tuwing kakain kami halimbawa sa karinderya, or kunyari nakakasakay tayo ng mga tricycle, ganyan. Kapag ka nalalaman na nagbablog tayo, nagtatanong sila, meron ba kayong sticker? Minsan pati yung mga bata. Pag sinasabi namin wala, ay magpagawa kayo. Ganun pala. Sticker pala ang souvenir ng mga vloggers. Oh, magpaka-vlogger tayo. Meron tayong sticker na pinamimigay sa kanila. Kapag nangingilag naman. Thank you po. Thank you Kuya Ismael. Alam niyo, babait ng mga na nakakasakay natin. Para na tayo nagtutour. Thank you po. Kumbaga, habang umaandar, ang daming kwento, ang daming information. And, ladies and gentlemen, ito na yung Sadik Grand Mosque. Ginagawa pa siya. Baka medyo matagalan pa. Kaya pumunta na tayo hanggat wala pa. Pwede naman daw pumasok. And dito nga pala nag-shooting yung Blood versus Duty nila, Gerald Anderson and Richard Gutierrez. Ayun, pwede naman nang pumasok. Ang ganda niya. Alam niyo, actually, doon pa lang sa malayo, kitang-kita na kung gaano siya kaganda. Nung nakita namin siya sa hello po! Nung nakita namin siya, from afar, grabe. Kitang-kita na kung gaano siya kaganda. Oh! My gosh! And imagine, kapag nagawa na to, based sa research natin, ito na yung magiging largest mosque sa Southeast Asia. Wow naman, na nasa Pilipinas. Pwede daw pumasok and pwedeng magpalipad ng drone. Actually, akala namin hindi pa pwedeng pumasok. Kaya hindi ko hindi ko sinabihan si Enzo na magpantalon siya. So, pwede naman daw pala. Ano pangalan ni Kuya Bes? Kuya Raspal. Hi Kuya Raspal. Hello po. Ayan. So, pwede daw tayo pumasok pero sa Enzo hindi siya makakapasok dahil naka-shorts siya. Tara, pasok tayo sa loob. Pakita namin sa inyo. Mga ilang pa po ito, buwan bago magawa? Year pa po. Year pa? Yung doon ka loob, 2028. 2028, okay. Matagal-tagal pa nga guys. 2028 pa daw yung sa loob. Yung details, ang ganda yung dome niya. Grabe. Parang royal blue na nag-green. Pasok na daw tayo hanggat wala pa nagdadasal kasi maya-maya daw meron na. Ang ganda. So wala pa kaming makitang available na na details kasi nga hindi pa naman siya bukas. Pero nagagamit na rin siya sa pagdarasal. Kapag kami nagdasal na mamaya, hindi na sila magpapapasok. Look at that! Ang ganda nitong chandelier. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
Grabe ang ganda niya. Paano po kayo pag natapos na siya, no? Oh, grabe, nakakamangha talaga siya. And then considering na yung panahon, medyo makulimlim Makulimlim pa. pa. Imagine niyo kung maaraw talaga to. Or yung yung sunset. For sure, kumikinang yung mga kulay niya. Yes, tapos yung magbubukas yung ilaw. Naku, ganda. Ang sabi Sa pa naman gabi. namin, happy na kami na, sarado pa, nandito na kami. At least nauna na tayo. Pero parang ngayon, ay hindi, kailangan itong Kailangan balikan. balikan pagtapos na po, nag-open na talaga siya. 2028 daw, yun daw yung Target nila, Target. And saktong-sakto na nakapasok tayo. Kasi nagsimula na nga yung pagdarasal nila. May iba talaga na pakiramdam kapag nagpupunta kayo sa mga mosque or kami. Kaya kapag meron tayong pinupuntang bansa and merong mga mosque talaga, sinisigurado namin na dumadaan tayo. O, ayan. Balik na uli tayo sa town proper. Kasi yung next natin na pupuntahan, hindi rin namin siya napuntahan nung last na punta natin sa Zamboanga City. Guys, palabas na tayo pero kasi gandang-ganda kasi talaga kami. O, ayan, may pa-cinematic tayong ganyan. O, grabe, reveal. Ang ganda, grabe. Ay, anyways, ito naman yung lalakarin natin. Ayun, ganyan kahaba. Kasi wala pa ritong pumapasok ng pang tricycle. Pero dito tayo hinatid kanina. And nga pala, pwede kayong mag-jeep, pwede kayong mag-e-jeep, yung tawag nila doon sa minibus. Siguro mga nasa 30 pesos lang, o baka nga 20 pesos lang. Pero kasi, traffic na kasi pagdating ng 3 to 5 p.m. O yung nga pala, OA din traffic dito. So, ang maganda kasi doon sa ginawa natin, nakaka-shortcut tayo, unlike kapag ka-jeep at saka e-jeep. Kung ano yung ruta niya lang. Yun talaga. So ngayon, magta-tricycle uli tayo. Kasi nahabol talaga namin yung oras. Ang next naman natin pupuntahan ay... Fort Pilar. Yes! Pupunta naman tayo ng Fort Pilar. Kasi yan yung hindi natin napuntahan last time. Ayan guys, Ito, merong mga jeep. Ayan, merong jeep. Tapos meron din yung minibus. Pero yun nga kasi minsan punuan. Tapos syempre hinto sakay pa. Baba sakay. So tayong gawin natin, maghanap ulit tayo ng tricycle papunta ng Fort Pilar para diretso na tayo. Napaka-convenient niya kapag nagawa na rin siya. Diyos ko, dito pa lang kitang-kita na. Madali lang siyang puntahan. Ngayon naman, tricycle naman tayo. 150 din. Tara na. After lagpas 30 minutes sa biyahe, nandito tayo guys sa Fort Pilar. Yes, actually, mas matagal yung biyahe now. Kasi grabe na yung traffic. Lagpas 4 na rin kasi. Dito, pag punta nyo dito, ang unang bubungad sa inyo, yung mga souvenir items, souvenir shop, tapos mga estudyante. Parang gusto ko magpalipad ng kalapate. Takbo kaya ako, magagalit ba sila? Charot. Papunta na tayo ng Our Lady of Pilar Shrine. So dito daw pwede mag-video, pero hindi pwedeng magpalipad ng drone. Lahat ng pinupuntahan natin, lahat ng pinupuntahan natin ngayon wala pang entrance ha. I mean walang entrance fee. Hello po. Hello po. Magandang hapon po. Maraming salamat. Buenas tardes po. Zamboanga. Maraming salamat po. Ito yung open shrine. Kumbaga open church. Saan ang galing open church? Huwag na tayo masyadong maingay kasi as in nagdadasal talaga dito. Siguro kuha lang tayo ng footage. Imagine lalakad ka dito. Ganda din. So pila tayo para makalapit tayo. And sakto lang yung oras natin. Actually, nakikita namin maganda rin daw dito sunset. Yung magiging background siya.
O tara, pila muna tayo doon. Ikot pa tayo. Doon sa labas, merong mga bata na nagtitinda ng kandila. 100 pesos. Kung gusto niyo magsindi ng kandila. Dito pa tayo sa kabila. And may nag-a-announce na kung gusto daw ng confession, open daw yung confession now. And meron daw parang naka-standby for confession. Ano pa rin itong mga iba't ibang imahe. And nandito yung cross. Pag nandun kayo sa loob, hindi nyo na maaalintana. Ano ba alintana? Mapapansin? O hindi kayo madidistract na ganitong kaingay dito sa labas? Considering na paglabas lang yan, ha? Oo. Nandito na tayo sa Paseo del Mar. Ito, isa to sa mga favorite namin na tinambayan before. Kumain tayo. Hello, magandang hapon po. Hello po. Kumain tayo dito. So, kain na lang ulit tayo. And first time natin dito nakatingin, di ba na ano yung tawag doon? Knickerbocker. Knickerbocker. Oo, naghalo-halo pa naman tayo kanina. Carry lang. O, dito yung sakayan kapag pupunta kayo ng Santa Cruz Island na nagawa na rin natin last time. Actually, ang dami yung pwedeng gawin dito sa Zamboanga City. Yung pinuntahan natin now, ito yung mga hindi natin nagawa last time. Sa mga bago sa channel natin, pakibalikan nyo yung old bit. Uy, maganda yung Zamboanga natin doon. At saka di ba sa Santa Cruz Island, di ba, very educational. Oh, very May natutunan tayo educational. dito. Doon namin natutunan yung kung ano, paano namin malalaman kung lalaki, babae o bakla. Yung Bakawan. Bakawan. And ang ganda rin ng Santa Cruz Island, doon yung Pink Beach. Papakita lang namin sa inyo. Favorite din tong tambayan ng mga estudyante. Magtatanong lang sa Enzo kung pwedeng magpalipad ng drone. Tapos kain muna tayo. Yung last kain namin, doon pa sa airport, Siopaw, sa 7-Eleven. Dito tayo. From here, kitang-kita. Ay, sarado yung kinainan namin ng Knickerbocker. Baka maaga pa. Kasi mamaya to meron pa ritong kakanta, nakasetup na talaga. Ito yung pinakamaraming tao dito sa area, itong District 81. Pero hindi tayo dyan kumakain. Ayan kitang-kita na dito yung Santa Cruz Island. Ayan, itong nakikita natin, Santa Cruz Island na yan. Diyan tayo last time nag-day tour or day trip. Tapos nagbakawan din tayo diyan. Malapit na malapit lang. Wala pa tong mga 15 minutes na boat ride. Makakarating agad tayo. So, hindi na natin siya gagawin. Sorry, nagpaalam tayo pwede magpalipad ng drone. Hindi daw pwede guys dito sa specific place na to. Kailangan daw ng permit. Yes, basta dito daw yung malapit daw sa City Hall, dito sa, ang pangalan Fort nito? Pilar, Fort Paseo Pilar, del Mar. Paseo del Mar. Kailangan siya ng permit sa City Hall. So, carry lang yan. Lakad na lang uli namin kayo dito. Sarado na pala yung tinutuloyan natin. Siguro na siya, medyo delikado na. Hindi medyo, delikado na siguro talaga siya. Ayun, dito pa naman kami naglalakad last time. Oo. Tapos nga pala, marami kayo ditong makikitang mga yung mga kapatid nating mga badyaw, yung nasa bangka. So, sila, yung kung gusto nyong magbigay ng barya. Pero yung iba kasing ginagawa, yung pinapasisid pa sila. So, just me, yung sa halagang 5 piso ba, pasisisirid nyo pa sila. Tara, hanap na tayo ng makakainan natin. And then, mamaya,
hanggang gabi, magkakasama tayo. Ito, meron dito. 88 pesos lang. S1. Meron na siyang, hello po, fried chicken. Hello po. Tapos may knickerbocker din sila. Magkano yung knickerbocker nila, best? 80 yung small, yung big, 105. O, dito na tayo kumain. Parang gusto ko ng paa-uli muna tayo. O, tara na, kain na tayo. Yung sa akin, paa, 140. Only rice na yung sa'yo. 144 sa Pecho. pecho. O, tapos magdagdag lang kayo ng 13 pesos for drinks naman. Parang fruit drink siya na Strawberry, mango, ganun. grapes. O, tayo mag-water lang muna tayo. O, kain lang tayo, tapos labas tayo doon. Hindi, mag-wait muna tayo ng sunset. Baka panalo yung sunset. And then, labas tayo doon sa municipal hall or city hall. And then, tingnan natin kung bukas pa yung market. It's 5:34. Pababa na sana yung araw, pa-sunset. Kaya lang naisip namin, last time, ang hindi natin masyadong na-explore, yung sa bandang palengke kasi, maaga tayong pumunta. So, sarado pa siya. By this time kasi, baka mas buhay yung palengke. Ito yung kanilang City Hall. Ang ganda ng City Hall nila. Dito lang sa part na to ng Zamboanga City, hindi pwede magpalipad ng drone. Pero yung nabasa natin saan yun, sa Boulevard, yung pinunta natin last time, pwede din. Okay rin na yan. Ngayon naman ang finifeel natin yung vibe At saka yung kakaibang niya, mixed culture kumbaga. Ang ganda ng ganyan, sunset. Silhouette na silhouette. Oo. Tapos ito yung Rizal Monument. Dito lang yung accommodation natin. Ganyan lang siyang kalapit. Nandito talaga tayo sa sentro. May Jollibee. So, ang ganda. Tapos mamaya meron pa dyang park. Punta rin tayo sa park. Ngayon, punta muna tayo sa palengke. Dito kami unang nakatikim ng tausug na delicacies sa palengke ng Zamboanga. Kasi yun nga, dito kasi talaga mix na yung culture. Yun naman, di ba? Islam, Catholic, nagsasama sila dito. And also, may mga tausug din, marami ng tausug. Ang sabi ni Kuya, kanina, Bisaya. Di ba kinausap ka kanina ng Bisaya? Kuya, Oo. Pati Bisaya. So, mixed culture. Kung tatanungin nyo kung gaano ka-safe dito, based din dun sa sinabi kanina ni Kuya, Century. Bukod pa daw yung mga pulis na nakasasakyan na nag-iikot, bukod pa yung every barangay daw dito, kumbaga merong nakatanod na pulis. Outpost, ganun. O ganun. And yung mga madadaanan nyo, for example kanina nung nakamotor tayo, motorcycle, ang daming checkpoint. Nandito na tayo sa market. Ay, nga, mas marami na ng tao now. Tignan natin yung mga paninda nila. Dito kami medyo una na culture shock. Napakaramdam namin, wala kami sa Pilipinas. Pero nung nagpunta kami ng Tawi-Tawi after nito, mas doon namin na-feel. Sa Tawi-Tawi talaga. Kasi yung iba na yung paninda nila. Ay, Lanzones, hello po. Lanzones, 15, 1/4 ang lalaki. Hello po. Actually, mababait naman sila. Lahat sila langka. Lahat sila kumakaway pa sa sa camera. Ay, ganda. Hello po. Yung mais nila, Magkano po sa mais? 35 po, 3 for 100. Thank you po. Hello po. Di ba, mabait naman sila. Tara. Pasok pa tayo. Tapos dito kami, nakakita na ang dami nagtitinda ng mga rubber shoes. Diba? O tara. Dito yon. Nandito pa lang tayo sa labas ng palengke. Ayan, puro yan sapatos. Yung iba dyan, galing pa daw sa ibang bansa. Kalapit bansa, Indonesia. Hello po. May galing din daw sa Malaysia. Ayan. Yung iba, parang ukay. Yung iba naman, brand new naman. Umamin kayo, di ba? Parang nasa ibang tayo, lugar. As in,
ito yung mga hindi naman natin halos nakikita sa atin at nafe-feel. Dito tayo sa kabila. Hello po. Tara. Ayan, pakita natin yung mga paninda nila. Kano? Ha? Yan, naririnig namin nakikipagtawaran din yung mga locals. Hello po. Hanggang makapasok tayo dun sa loob. Kasi doon yung mga may tindahan ng Tausug Delicacies. Hello po. Ang dami oh. 100 pesos. 100 lang there. 100 po. Ayan, pakita natin sa kanila. Ito 100 pesos lang daw to. Yung mga pambata. O, diba? Ito yung may pinakamaraming tindahan ng sapatos na nakita namin. Na nasa lapag, ha? O, tara, pasok tayo sa parang wet market na yata nila to. Nung last time din na pumunta tayo rito, konti pa yung nagtitinda. Puro prutas pa dito. Gusto kong makita kasi syempre malapit sila sa dagat. Ano ba yung mga paninda nila? Punta tayo sa mga isda. Tignan natin yung mga isda. Hello po, natinda nila. Ayun. From time to time, meron kayong mga makakasalubong na pulis. I don't know, so far so good ha. Wala kaming, sabagay kahit din naman last time, wala din naman kaming na-experience. Ay, nasunog. Ay, oo nga. Ay, hindi namin alam kung nasunog or ano to ha. Baka papalitan, hindi namin alam or i-renovate. Nasunog, oo nga. Tara, punta na tayo sa wet market. Tignan natin yung mga paninda nilang isda. Baka makakita tayo ng kakaiba, hindi natin masyadong nakikita sa atin. From time to time, pumupunta tayo ng mga market. Kasi di ba, doon natin nakikilala yung mga locals eh. Ano ba yung binibili nila? Hello po, ano ba yung kinakain nila? Tsaka yung Paninda nila sa palengke. So, ito yung isang way para mas makilala natin sila. Ano to? Ha? Tamban. Hello po, mga tamban. Hello po. Welcome to my vlog. Opo. Hello po, magandang hapon po. Ano pong isda ito, boss? Tamban din. Ito po. Matambaka ka? Kabalyas. Okay. Ito pa. Oh, ang dami na ditong isda. Thank you po. Ito pa, may mga isda pa dito. Ito, ano tong kulay, ano? Yung kulay green. Hello po. Yellow pin. Ano po itawag dito? Isda. Mulmulan mo. Isda yan. Ano po? Isda. Yellow pin. Ay, Yellow. Mulmul. Opo. Okay. Galunggong. Malalaking galunggong. Gurang-gurang. Maraming salamat po. Thank you po. Ayan. Ito naman mga pusit. Last time hindi tayo nakapasok. Hindi tayo dito nakapasok. Tayo sa Kibukan. Oo. Ito pa, ibang isla na naman, no. Hello po. Ay, pagi. Ano? Oo nga, mga pagi. Hello po. Pagi. Ito ano to? Akala ko ano? Parang pating? Hindi. Hito. Ito. Ang hello po. Hello po. Shout out po. Ano pong tawag dito sa isda? Ano po? Malu. Balo. Tawag. Ang dami kong hindi kilala. Ay, cute naman ito isda. Cute daw talaga. Ito, parang may mukha siya. May ano siya? Japan. Para siyang may mukha, oh. Nakangiti. Ito ang lalaking isda. Hello po. Magandang hapon po. Hello po. Ayan, oh. Ito po, oh. Lapu-lapu. Saan po ito huli? Dito po sa ano lang? Island. Sa island, opo. Ayan, lapu-lapu. Lauso. Ito yung ano yung kinain natin? Alabar. Oo, yung ano, ito yung kinain sa alabar. Oo. Thank you po. Maraming salamat po. Hello po. Hello, welcome to Our vlog. Welcome po. Thank you po. Ito, ano to? Tuna din. Kuratsa. Ayun, kuratsa tawag. Ito yung kinain natin sa alabar. Kuratsa. Thank you po. Ito, ang laki, oh.
Ayan. O, diba? Ang daming paninda. Ano naman tawag doon sa iba't ibang... Ano po tawag dyan, boss? Lapu-lapu. Lapu-lapu? Magkano po yung ganito? 200 oh, ang dami. Oh, 180. Wala po kaming paglulutuan eh. Thank you po. Maraming salamat. Oh, 180 pesos oh. Meron na kayong lapu-lapu. Tara. Lakad pa tayo. Oh, hello po. Hello po. Thank you po. Oh, masaya naman nila. Ngayon lang ako nakaano. Ngayon lang tayo Hello po. Yan, free ah. Oh, free. Free na daw siya. Diyos ko, baka pag uwi natin, marami tayong ano, dalang isda. Kung may pag... First time yun na gano'n, no, na parang, yung parang instead na mahiya sa camera, mga nagtutulakan ba sila? Diyan nabubuyan sa... Ipakita mo yung may-ari. So yung nakakatuwa lang din naman kasi yun, minsan yung mga locals makikilala mo sila kung nasaan talaga sila. Kasi kapag didiretso talaga tayo sa mga tourist Tourist attractions, tourist spots, wala, hindi natin sila makikita. Po. Mantikina jam durian legit halal. Maraming salamat po. Ang dami na paninda oh. Go with Mel. Pabigyan mo na sticker si ate. Ayan yung ano natin. Ayan yung reason kung bakit tayo nagpano ng stickers. Kasi iba kasi talaga na gano'n. O sige po. Fergie vlog, abangan nyo. Bigyan mo na yung sticker si ate. Ayan po yung sticker. Sa YouTube po yan. Thank you po. Bye-bye po. Di ba? Para kami nangangampanya. Why not? Ng boto. Para kami nangangampanya. Nakakatawa. Oh, pwede na tayong lumabas. Ang gusto lang talaga namin makita yung isda kasi di mo malapit sila sa dagat. Gusto namin malaman, ano ba yung mga paninda nila? Ano ba yung huli nila dito? Pero dito sa island daw nila to, hinuhuli. So wala namang masyadong kakaiba. Ay hindi, yung pagi lang. Nakakita kami ng baby pagi. Pero first time ko makakita ng ano, isdang lapu-lapu. Oo. Ikaw? Hindi, kasi di ba hindi naman ako mahilig sa isda. So hindi ko na alam kung ano yung mga isdang nakikita ko. Nakikita mo isda? Oo. Ano tawag po dito nganga, no? Ito po yung nganga. Ito may mga nganga sila. Actually, uso to sa mga Southeast Asian country, no? No. Hello po! Hello po! Shutdown! Go with Mel po. Bigyan mo na sticker si Kuya Bes. Para tayo nangangampanya. Ito po. Oo, sticker yun. Oh. Puro to mga ano, panganga. Ano yan? Ito pa. Thank you po. Okay. Pwede nyo siya tikman, no? Meron ganun. No? Kung paano kakain. Walang bang Pero po. Maraming salamat po. Para kami nagaan. Nangangampanya. Nakakatuwa. Tara na. Maraming salamat po. Go with Mel po. Bigyan mo si Kuya ng ano. Baka idikit ni Kuya sa ano niya. Sa motorcycle. Thank you po. Thank you po. Ngayon, naintindihan na natin yung power ng ano. Ng sticker. Ng stickers. Ayan, sumisibisig ko pa ng sticker. Kaya naubusan na tayo. Yun pala, yung kaya pala meron tayong nakainan last time, di ba? Sa ano? Ano ba yun? Sa Pagudpud. Sa Pagudpud. Napuno na yung ano niya, yung ice creaman niya, yung ref niya, na puro sticker ng mga vloggers. O ngayon, alam niyo meron na rin tayong stickers for them. Last nang pupuntahan natin, papunta tayo ng Boulevard. Hindi pa ba puno? Hindi pa, kaya natin yan. Sakay na daw tayo para umalis na.
grabe. As a sunset person. As a sunset lover. Yes, alam nyo, hindi namin kinaya. Ang layo-layo pa namin. Nung nakita namin yung sunset na gano'ng kaganda, nagmamadali kaming Kumanong bumaba. para po, dito na po Oo. kami. So, nandito pa lang tayo sa Zamboanga Port. And then, buti naman, dito pwede na magpalipad ng drone. Tinanong natin dun sa guard. Oh, yeah, just feel. Grabe yung sunset. Ganda ng sunset. Pinagpala kagad tayo, napakagandang sunset dito sa Zamboanga City. First night pa lang natin yan. So, ito na yon. Lakad na kaagad tayo, papunta doon sa Boulevard. Doon naman kasi puro kainan na lang. Ang problema, busog na kami. Di ba kinakain ng balot? Balot. Kwek. O, tingnan natin. Doon, may mga international cuisine din, di ba doon? Oo. Ito yung port. Tapos dito daw may mga naliligo. Pero ang totoo, syempre, hindi naman inviting yung ano pa dito. Dagat dito. Ayun, sa Santa Cruz, nakita nyo naman na last time. Ayun yung Santa Cruz, ang lapit-lapit na natin. Natanaw lang natin. Grabe yung sunset, no? Unreal. Nakakos pa kami ng komosyon. Charot, hindi kasi nung may mga nakakita, nagpapalipad tayo ng drone, tumingin lahat sila sa monitor. Grabe, pati sila, wow! Mga ano taga rito pa sila nun, ah. Oo. Iba rin kasi talaga yung sunset kapag nakaka-capture ng, ng drone, eh, no? O tara, nandun pa sa kabilang side, yung boulevard. Nandito na tayo sa boulevard. Ayan, puro estudyante rin dito. So, dalawa yung tambahin ng mga estudyante nakita namin. Dito, at saka doon sa Paseo del Mar. Paseo del Mar. And then, pabalik. Dito lang uli kami sa sasakyan. Pasensya na kayo, hindi namin kayo maano sa mga sinakyan namin. Kasi ano talaga, Google, tapos tanong lang din kami ng tanong. Habol pa kami ng habol sa ano. The sunset. Hello po. Hello. O, diba? Mabait naman sa daming students. Ang naalala namin, ang madaming tinda dito, yung pastel. Ngayon, ito, nasa gilid. Ito yung parang mga Malaysian food. Ayan, yung mga pansit-pansit. Meron din mga mga tausug, food, ganyan. Coffee, tusok-tusok. Ito, Saba food. Ayan, Saba food. Hello po. Ayun, may migo rin sila. Hello po. Kasi yung tusok-tusok. Dito pala sa part na ito, madam. Ito, ano to? Migo ring din. Migo ring. Mga halal food sila. It's, ano oras na? 6? 6:30. 6:30. Ito na yung ganun tayo. Siguro hanggang 7. Tambay lang tayo. Hindi ko na kayang kumain. Busog na tayo. Oh, grabe. Busog na busog tayo sa araw na to. Sa culture, sa ganda nung lugar, Sa ganda nung sunset. sa ganda nung sunset, sa ganda nung pagtanggap sa atin ng mga locals. Meron pa tayong mga nakasalubong, mga anak na mga ka-authentic natin. Nagod kami, nahabol kami, go with me. Tapos, pa-picture sisend ko kay mama, maingit yun eh. Anong name niya? Nakalimutan yung pangalan niya. O, yung mga taga Zamboanga po na Nice kasi meeting you authentic here po. natin. Hello po sa inyo. Hihintayin na lang nating mawala yung ganyang kagandang sunset. Nanamnamin lang natin. Tapos mas peaceful na din. Yung tunog na lang nitong alon yung maririnig natin. And pabalik, sasakay lang ulit tayo ng jeep. Wala pang 15 minutes, nandun na tayo sa town proper. And so far, so good naman. Hindi kami naka-feel ng kahit anong danger. Actually, napaka-friendly nga. Isa to sa mga friendly na Cities, locals or cities na na-experience natin. And we are back at our accommodation. Grabe. Punong-puno tayo today. Pero busog na busog yung mata natin tsaka yung puso natin kasi ang ganda ng mga nakita natin. Tapos ang warm pa nung mga nakasalubong natin, nakasalamuhan natin. So happy tayo dyan. So kamusta ba dito sa Zamboanga kapag kagabi? So nakarating tayo dito sa ating hotel at 7:50. So doon sa labas makikita nyo mga 7:30, parang ito pa yung rush hour nila. Ang haba pa nung pila, lahat parang nagkukumahog makauwi. Makauwi, ganun. Yes, tapos ang maganda dito sa location natin, sa ibaba kasi natin, konting lakad lang, Jollibee. So kapag nagutom kayo ng ganitong oras, meron pa kayong makakainan. Tapos katapat nga natin, mall.
Doon naman sa bandang munisipyo, nung pagdaan natin guys, marami pang estudyante yung naglalakad-lakad at maliwanag pa yung lugar. Yes, so yeah, pakiramdam naman namin safe yung gabi dito. But then again, kayo yan. Kapag pakiramdam nyo hindi kayo komportable or nagdadalawang Feel nyo isip hindi kayo safe, huwag nyo itutuloy. Kami kasi pangalawang beses na rin naman namin dito sa Zamboanga. So nung una, safe naman yung feeling namin. Actually, mas lalo ngayon. Oo. Mas warm yung naging pagtanggap. So balik ulit tayo dito sa room natin. Nga pala guys, yung wifi, yung result ng wifi speed test natin, lagay na lang natin dito. Pero kanina, nag-upload na kami ng video in just 2 hours, nag-upload siya. For us, may mabilis yun. Oo, pero- Ang ginawa namin, merong upuan kasi dito malakas yung signal. Sa bandang upuan, pero pagdating doon sa kama namin, medyo mahina. Pero nakakapanood naman ng video. And then may hot shower. May na-check na namin, meron siyang hot shower. Yeah, so kamusta ba itong Zamboanga? Sa totoo lang, itong Zamboanga, special siya. Kasi pagpunta nyo dito, or malay nyo, ayaw nyo naman pala rito pumunta. So kami na lang. Iba yung feeling. Pakiramdam mo na iba talaga. Hindi Yung siya yung feeling sa nasa Pilipinas ka, pero pakiramdam mo na sa ibang bansa ka. Ganun. Yes, ang dami mong nakikita dito, nafe-feel dito, na hindi mo nafe-feel pag nandoon tayo sa atin sa Manila. And hindi naman talaga ito yung plano. I mean, hindi ito yung talagang destination natin. Dadaan lang tayo dito. Yung next destination natin, first time natin doon pupunta. Kaya magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs. Bye, everyone. Mwah.